Hello guys! Good afternoon! This video guys ay tuturuan ko kayo kung paano i-preserve yung ating ceiling green na kahit walang rep na umabot siya ng taon na hindi siya nasisira. Ito tinanggalan ko na ng ng tangkay. Kasi gusto ko pag wala na siya tangkay, malinis na. Ayan, ikakaning natin. Lalagyan natin ng brine solution. Yan. Ganyan, nilagyan ko na ng laurel at pamintang buo. Yun. Tapos susukatin natin dito yung ating solution. Para sakto-sakto lang dito sa ating paglalagyan yung ating solution para hindi naman sobra. Ang gagamitin natin ay sukang paumbong. Yan. Sukang paumbong by Kenemen. Yan. Susukatin natin. Ako kasi pag na ganito, 1:1. Yan, 1 cup. Sukatin natin dito, lagay natin dito. Yan. Then, tubig. 1:1 siya. Isang cup na, suka, isang cup na tubig. So, dahil kulang pa, lalagyan pa natin ng suka ulit. 1:1. 1:1 yung combination. Dito naman sa isang garapon. Kasi dalawang garapon ang ko. Lagay natin dyan. Then tubig ulit. Yan. Para saktuhan lang. Yan. Ganyan. Ilagay natin dito. So, kulang pa rin ng konti. Dagdagan lang natin ng suka. Kunti lang naman. Huwag nang, suka na lang. Huwag nang tubig. Yan. Yan. Ganyan. Ano na yan, yung, sakto na dito yung niya. Sakto dito yung solution natin, saka natin ilalagay dito sa ating, kasi kailangan natin pakuluin to. Kailangan nating ma-sterilize. Kasi pag ganyan lang siya, na hindi siya nakulo, madaling masira. Kailangan pakuluin natin ng 5 to 10 minutes yung ating solution. Ayan. Then, lalagyan natin ng asin. Kasi ang asin ay isa din siya sa na nagpapapreserve ng ating pagkain, ng ating gulay. Isang kutsarang asin. Lagyan natin. At medyo marami to. Gagawin kong isang kutsara kalahati na asin. Titimplahan natin ng asin. At sugar. Asin at sugar para mabalance, para pag kinain natin masarap. 1, 2, 3. Ganyan. Kasi, isa't kalahati yung asin natin. So, kailangan natin i-balance. Mas marami dapat ang sugar. Tansya-tansya lang, guys. Hindi ko na sinusukat yung asin. Basta tansyahin mo lang. Saka, kung tatikman mo siya, kung sakto na sa panlasa mo. Yan. Papakuluin natin. Haluin natin para matunaw yung yung asin at saka sugar. Then, pag tunaw na, siyempre titikman natin yung ating solution. Medyo tama na to sa akin. Nadagdagan ko ng konting sugar. Kasi gusto ko na medyo ng konti. Isa pang kutsara. Yung
ang tamang timpla ng asin ay titikman niyo yung parang ano, yung lasa ng ating solution ay yung asin ay dapat itong tubig natin pag tinikman natin dapat ano, yung parehas siya ng salt water yung ano niya, yung timpla. Yung hindi naman yung maalat na maalat, pero ibig sabihin parang kasing alat ng dagat, yon ganon, para hindi siya masira yung ating gulay. Para umabot siya ng taon. Tapos, siyempre, asin, o yung sugar, kasi para mabalance yung alat. Para kaya-aya naman sa ating panlasa pag habang kinakain natin. Yan. Okay na, hintayin natin kumulo. Kita nyo yan guys, kumukulo na siya. Yan. Tapos pag start ng kulo, bibilangin mo siya ng at least 10 minutes. 5 to 10 minutes na kumukulo. Then, bago nyo siya i-off. Yan. So, kanina pa yan siya, kumukulo siya ng mga, siguro mga 10 minutes na siya, i-off na natin. Then, hintayin natin na lumamig-lamig ng konti bago natin isalin dito sa ating solution para hindi naluluto yung ating gulay. Yung medyo ano lang, yung maligam-gam lang, saka natin ilagay. Yan na guys. Ilang mga kamami ay ilang ano na nakalipas. Ang ating solution ay medyo nag-cool down na siya. Pero still, ano pa rin, mainit pa rin siya. Yung warm na. Ilalagay na natin sa ating sili. Lalagyan na natin. Yan, medyo mainit pa rin siya. Pero hindi na yung sobrang init. Yan. Lagay na natin siya dyan. Yung nakalitaw ay kailangan natin isiksik sa ilalim para siya para siya lumubog. Yan. Then, tatakpan natin. Yan. Ganyan. Tapos, pagka mga kamami, paglamig niyan, ilalagay na natin siyempre sa pwede na dyan lang kasi hindi naman ito kailangan i-rep eh. Kaya natin siya dyan. Yan. Hanggang 24 hours, pwede na natin siyang kainin. Pwede na natin siyang kainin mga kamami after 24 hours or yung halimbawa, kinabukasan, pwede na kasi na-absorb niya na yung ating nilagay na solution. Masarap na to siya. Ako kasi, gusto ko siya pag halimbawa, partner siya sa mga kahit anong ulam. Gusto ko medyo maanghang-anghang. Ito yung kapartner ko. Gusto ko rin itong kapartner. Nakain ko siya ng ito lang, sili. Yan. Yan, dalawang garapon yung nagawa natin. Kahit hindi nyo ilagay sa rep, hindi siya masisira. Hindi katulad ng hindi naka-pickled, ilang days lang, nagda-dry na to siya. Kung hindi man nagda-dry, nabubulok na. Kaya mas maganda yung ganituhin natin para umabot siya ng taon. Kung hindi tayo masyado mahilig sa sili, ay umabot siya ng taon, hindi pa siya nasisira kahit hindi nakalagay sa rep. Or ako, kasi mahilig ako sa sili, baka isang linggo ko lang to, ubos ko na to lahat kain. Ganyan ako walang kahilig-hilig sa siling ganito na nakapikilled na. Yan. Pag hindi kasi nakapikilled, masyado siyang maanghang. Pag nakapikilled siya, siyempre may nilagyan natin ng timpla, masarap na siya. Hindi na siya ganun maanghang pa rin, pero medyo mild na siya compare sa fresh na sili. Kaya mas prepare ko yung nakaganito, yung nakapikilled na sili, then kakainin. Thank you! Have a nice day! Thank you for watching. God bless! Bye-bye!